May mga gabi na hindi mo malilimutan. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa hapdi. Ang gabi na iyon para sa akin ay ang gabi kung saan ang sarili kong pamamahay. Ang tahanang binuo ko sa loob ng 40 taon ay ginawang palengke ng kahalayan. Hindi ito ginawa ng mga magnanakaw. Hindi ito ginawa ng mga estranghero. Ang gumawa nito ay ang sarili kong asawa, si Jose. At ang kasama niya, ang pinakamasakit sa lahat, ang aking manugang, si Isabel. Ang asawa ng nag-iisa kong anak na si Marco. Narinig ko mula sa isiniksik kong recorder ang kanilang tawanan. Narinig ko ang pagtawag niya sa akin na matandang hukluban. Isang basura na kailangan ng itapon. Ang hiya, ang kahihiyan na naramdaman ko sa sandaling iyon, ay parang isang malaking batong ipinatong sa aking dibdib. Hindi ako makahinga. Sila, na pinakain ko sa sarili kong mesa. Sila, na tinuring kong pamilya. Ay walang utang na loob. Pinaboy nila hindi lang ang tiwala ko, kundi pati na rin ang sagradong pangalan ng aming pamilya. At ginawa nila ito sa ilalim mismo ng aking bubong. Akala nila ay wala akong kamalay-malay. Akala nila, habang nasa biyahe ako para sa negosyo, ay malaya silang gawin ang kanilang kababuyan. Ngunit bawat halakhak nila, bawat ungol, bawat salitang lumabas sa kanilang mga bibig ay narinig ko. At ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. 40 taon. 40 taon akong nagsilbing ilaw ng tahanan. Pero hindi lang ako basta ilaw. Ako rin ang haligi. Ako ang nag-iisang nagtaguyod ng aming bakery. Mula sa isang maliit na pwesto hanggang sa naging isang tanyag na chain of stores. Bawat sentimo na aming ginastos, bawat pagkain na inihain sa aming mesa, bawat ladrilyo ng bahay na ito ay galing sa aking pawis at puyat. Naaalala ko pa noon, madaling araw pa lang ay gising na ako para magmasa ng tinapay. Ako mismo ang nagde-deliver. Ako ang nakikipag-usap sa mga kliyente. Isinakripisyo ko ang aking kabataan, ang aking mga pangarap para sa kanila, para sa pamilyang ito. At siya, si Jose, ang aking kabiyak, siya ang magaling sa salita. Siya ang may magandang tindig sa mga party. Pero ni minsan, hindi niya dinumihan ang kanyang mga kamay sa kusina. Ni minsan, hindi niya naramdaman ang pagod na nararamdaman ko. Para sa kanya, ako ang bangko na walang hanggan ang pondo. Ako ang tagaluto, ang tagalinis. Ako si Elena, ang asawa niya sa papel. Ngunit sa kanilang mga mata, lalo na nang dumating si Isabel, ako ay naging isang anino na lang. Isang kasangkapan sa bahay na nariyan lang, walang pakialam. Nag-iisa ako sa pag-aaruga sa kanila, pero nag-iisa rin ako sa aking kalungkutan. Binigay ko ang lahat, pero para sa kanila, kulang pa. Hindi kulang. Para sa kanila, ako ay balewala. Isa lamang ako sa mga bagay na kailangan nilang tiisin habang hinihintay ang araw na mapunta sa kanila ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit mayroon silang isang malaking hindi alam. Habang sila ay nagpapakasasa sa kanilang kataksilan at kasakiman. Ako naman ay tahimik na nagmamasid. Ang babaeng akala nila ay mahina. Ang lola na tinatawag nilang laos at walang silbi, ay may itinatagong lihim na yaman. Ang lihim na yaman ko ay hindi pera. Hindi ito alahas o ari-arian. Ang aking lihim na yaman ay ang katotohanan, ang mga litrato, ang mga video, ang audio recording ng kanilang mga plano na nakawin ang aking negosyo. Ang kanilang plano na itapon ako na parang basahan. Iyon ang aking trump card. Akala nila sila ang manlalaro at ako ang pawn. Ang maliit na piyesa na madaling isakripisyo. Pero habang sila ay abala sa kanilang laro ng panloloko, ako naman ay tahimik na inilalatag ang aking mga piyesa sa chessboard. Ang bawat ebidensya, ang bawat litrato, ay isang hakbang palapit sa checkmate. Ang matandang akala nila ay madaling lokohin ay siya palang magiging mangangaso. At ang premyo? Hindi pera, kundi hustisya. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pananakit para lang makabawi. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na kanilang tinapakan at dinuraan. Ang dangal ng isang ina, ng isang asawa,
at ng isang babaeng nagsumikap sa buhay. Gusto nilang manatili akong tahimik. Gusto nilang mawala ako na parang bula. Ngunit ngayon, hindi lang ang bahay ko ang aking babawiin. Babawiin ko ang aking dignidad at bibigyan ko sila ng isang leksyon na hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo kung may mukha pa silang ihaharap. Ang hustisya ay darating, hindi sa paraang inaasahan nila. Darating ito na may kasamang sirena ng bumbero, mga flash ng kamera ng kapitbahay, at isang kahihiyang hindi na mabubura kailanman. Hindi ako mananahimik. Hindi na. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo na ang sakit ng pagtataksil mula sa mga taong pinagkatiwalaan mo, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Taga Maynila ka ba? Cebu? Davao? O isa ka sa ating mga kababayan sa ibang bansa? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Dahil sa mga kwentong tulad nito, nalalaman natin na hindi tayo nag-iisa. Pakinggan ninyo ang aking istorya. At sabay-sabay nating bawiin ang ating dangal. Ang katahimikan sa bahay kapag tulog na ang lahat, ay may ibang uri ng ingay. Ito ang ingay ng mga agam-agam, ang bulong ng mga pagdududa na hindi mo marinig sa umaga. Matapos kong makita ang resibo mula sa Makati at ang kakaibang email sa cellphone ni Jose, ang katahimikang iyon ay naging isang sigaw sa loob ng aking isipan. Hindi ako mapakali. Ang kama na aming pinagsaluhan sa loob ng 40 taon ay biglang naging malamig at malawak. Bawat paghinga ni Jose mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog ay parang isang insulto. Isang paalala na habang siya ay payapa, ang mundo ko naman ay nagsisimulang gumuho. Dahan-dahan akong bumangon, maingat na huwag lumikha ng anumang ingay. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala ako palabas ng aming silid, pababa sa hagdanan, at patungo sa isang lugar na bihirang puntahan sa ganitong oras ng gabi, ang garahe. Habang binubuksan ko ang pinto, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng alikabok, lumang gamit, at bahagyang amoy ng gasolina. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isa pang amoy, isang amoy na pilit kong iwinawaksi sa aking isipan kanina pa, ang matamis at bulaklak na pabango ng babae. Mas malakas ito rito, mas malinaw. Tila ba ang hangin mismo ay isinusumbong ang isang lihim. Ang lumang SUV ni Jose ay nakaparada roon, isang tahimik na saksi. Nilapitan ko ito at idinikit ang aking palad sa hood ng sasakyan. Mainit pa. Ibig sabihin, hindi pa gaanong katagal mula nang umuwi siya. Ang bawat detalye ay parang isang piraso ng palaisipan na ayaw kong buuin. Dahil alam kong ang mabubuo kong larawan ay isang bagay na dudurog sa akin. Ngunit kailangan kong malaman, ang hindi pagkakaalam ay mas masakit pa kaysa sa masamang katotohanan. Gamit ang nanginginig na kamay, binuksan ko ang pinto ng sasakyan sa driver's side. Ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa maliit na bintana ng garahe ay sapat lang para makita ko ang mga anino sa loob. Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone at ang malamig na puting ilaw nito ay gumuhit sa kadiliman. Sinimulan kong siyasatin ang bawat sulok, ang sahig, ang mga upuan, ang mga bulsa sa gilid ng pinto. Walang kakaiba. Mga resibo ng parking, mga lumang candy, isang bote ng tubig na walang laman. Sa isang saglit, isang maliit na bahagi ng aking puso ang umasa. Baka nagkakamali lang ako. Baka paranoid lang ako. Baka ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lamang. Ngunit ang masamang kutob ay hindi nawawala. Tila may isang boses sa aking isipan na nagsasabing, "Maghanap ka pa." At sinunod ko ito. Lumipat ako sa passenger side at binuksan ang glove compartment. Sa pagitan ng mga lumang mapa at ng manual ng sasakyan, nakapako ang isang bagay na malambot at madulas. Plastik. Hinila ko ito palabas at itinapat sa liwanag ng aking flashlight. At doon ko nakita isang tubo ng personal lubricant. Hindi na bago. May bawas na. At sa takip nito, may tuyo ng tira. Isang malagkit at maruming ebidensya ng isang aktong hindi para sa akin. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok sa loob ng isang segundo.
bago ito muling kumabog ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa aking dibdib. Hinawakan ko ang tubo at ang pakiramdam nito sa aking kamay ay parang lason. Malamig, madumi, isang simbolo ng kataksilan. Libo-libong tanong ang bumuo sa aking isipan. Para saan ito? Para kanino? Matagal na kaming hindi nagtatalik ni Jose. Mga taon na. Ang palagi niyang dahilan, pagod siya galing sa trabaho. Matanda na raw kami para sa mga ganoong bagay. Mga kasinungalingan. Lahat pala ay kasinungalingan. Habang ako ay natutulog mag-isa sa aming kama, iniisip na ang aking asawa ay pagod lamang. Siya pala ay may ibang pinagkakaabalahan. May iba siyang pinaglalaanan ng kanyang lakas. Ang sakit ay parang alon na rumagasa sa akin. Isang alon ng pagkadismaya, galit at pagkabigo. 40 taon ng aking buhay. 40 taon ng pagtitiwala. Gumuho lahat sa isang iglap dahil sa isang maliit na tubo ng gel. Nanginginig, ibinalik ko ito sa dati nitong pwesto. Kailangan kong mag-isip ng maayos. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos, ngunit hindi pa ako tapos. May kung anong nagtulak sa akin na tingnan ang likod ng sasakyan. Sa ilalim ng upuan, nakakita ako ng ilang piraso ng tissue na lukot na. Kinuha ko ito at inamoy. At doon na. Ang matamis na pabango. Ang pabango na naamoy ko sa damit ni Jose. Ang pabango na bumabalot sa buong sasakyan. Isang malakas at malinaw na sigaw ng pagtataksil. Kinunan ko ng litrato ang lahat. Ang tubo ng lubrikant. Ang mga panyo. Ang bawat anggulo. Ang bawat detalye. Kailangan ko ng pruweba. Hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Para paalalahanan ang sarili ko na hindi ako nababaliw. Na ang aking nararamdaman ay totoo. Ang aking sakit ay may basehan. Maingat kong isinara ang pinto ng sasakyan. Ang pag-click ng lock ay parang isang hatol. Isinara ko hindi lang ang pinto ng sasakyan, kundi pati na rin ang pinto sa bahagi ng aking puso na puno ng pag-asa at pagtitiwala para kay Jose. Pagpasok ko pabalik sa bahay, ang katahimikan ay hindi na pareho. Ngayon, ito ay ang katahimikan ng isang larangan ng digmaan bago ang pagsiklab ng laban. At alam ko sa sarili ko, hindi ako susuko ng walang laban. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paano ako makakatulog? Ang mga imahe ng aking mga natuklasan ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang tubo, ang amoy ng pabango, ang resibo sa Makati, ang email, para akong nasa loob ng isang masamang panaginip na ayaw magwakas. Pagsikat ng araw, ang liwanag na pumasok sa aming bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang malinaw na paalala ng malamig na katotohanang kailangan kong harapin. Kailangan kong kumilos. Ang pag-iyak ay hindi solusyon. Ang pananahimik ay pagkatalo. Bumangon ako at naghanda ng almusal gaya ng dati. Isang normal na gawain sa isang hindi na normal na mundo. Nang bumaba si Jose, binati niya ako ng isang halik sa pisngi. Isang halik na dati ay nagpapangiti sa akin, ngunit ngayon ay nagdulot ng pandidiri. Ang kanyang mga labi ay parang kasinungalingan. Kumain siya, nagkuwento tungkol sa kanyang mahalagang meeting kahapon at umalis para sa isa na namang araw ng pagpapanggap. Pagkaalis niya, naupo ako sa mesa at dinama ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Ngunit ang bigat na iyon ay hindi nagtagal. Pinalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Kailangan kong malaman kung sino. Sino ang babaeng ito na sumira sa aming pamilya? May isang tao lang akong naisip na pwedeng makatulong sa akin. Ang aking matalik na kaibigan at kumare, si Aling Reyes. Tinawagan ko siya. Ang boses ko ay nanginginig habang naghihintay na sagutin niya ang tawag. Kumare, sabi ko, sinisikap na patatagin ang aking boses. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi na siya nagtanong ng maraming detalye. Isang tunay na kaibigan ang nakakaramdam ng bigat sa boses ng kanyang kausap. Ano man yan, Elena, nandito lang ako, sabi niya. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa investigador na minsan niyang nabanggit. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya sa akin ang numero ni Mang Tomas. Maaasahan yan, Mare, at higit sa lahat, diskreto.
Isang oras lang ang lumipas, nag-text si Mang Tomas. Nagpakilala siya at sinabing maaari kaming magkita sa isang maliit na kapihan sa kanto ng aming subdivision. Isang lugar na publiko pero hindi gaanong pansinin. Perpekto! Pagdating ko roon, nakita ko siya sa isang sulok. Isang simpleng lalaki, nasa edad 50, hindi mukhang investigador na napapanood sa pelikula. Mukha siyang ordinaryong tao at iyon marahil ang kanyang pinakamalaking bentahe. Naupo ako at walang paligoy-ligoy, inilahad ko ang aking dala. Isang maliit na flash drive. Nandyan po ang lahat ng nakita ko, sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang pumipiyok. Ang email, ang resibo at ang mga nasa sasakyan. Kinuha niya ito at isinaksak sa isang maliit na tablet. Habang tinitingnan niya ang mga litrato, ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Propesyonal, walang bahid ng paghuhusga o awa. Tumingin siya sa akin matapos ang ilang minuto. Naiintindihan ko po, Mrs. Elena. Huwag po kayong mag-alala. Simula ngayong hapon, hindi na mawawala sa paningin ko si Mr. Jose. Iuulat ko sa inyo ang lahat. May kaunting gumaan sa aking pakiramdam. Mayroon na akong kakampi. Mayroon nang gagawa ng trabahong hindi ko kayang gawin. Bumalik ako sa panaderya, sinubukan kong ibaling ang aking atensyon sa trabaho. Ang amoy ng bagong lutong tinapay na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa ay tila walang epekto ngayon. Bawat customer na iningitian ko, bawat order na tinatanggap ko ay isang pagpapanggap. Sa likod ng aking mga ngiti ay isang pusong nagdurugo at isang isip na nag-aapoy sa galit. Kinagabihan, habang isinasara ko na ang panaderya, tumunog ang aking cellphone. Isang pamilyar na tunog ng mensahe. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Galing kay Mang Tomas. Isang litrato lang ang laman, walang paliwanag, hindi na kailangan. Ang litrato ay malinaw. Si Jose, nakasuot ng paborito niyang polo shirt, ay papasok sa isang magarbong restaurant sa The Fort. Ngunit hindi siya mag-isa. May hawak siyang kamay, isang kamay ng babae. Pinalaki ko ang imahe, dahan-dahan, na parang ayaw ko pang makita ang katotohanan. At nang luminaw ang mukha ng babae, ang mundo ko ay hindi lang gumuho, ito ay sumabog. Sumabog sa milyon-milyong piraso. Ang babae ay si Isabel, ang aking manugang, ang asawa ng aking anak. Hindi maaari. Paulit-ulit kong sinabi sa aking isipan. Baka kamukha lang, baka malabo ang kuha, ngunit malinaw na malinaw. Siya iyon, ang kanyang buhok, ang kanyang ngiti, ang paraan niya ng pagtingin kay Jose. Hindi iyon tingin ng isang manugang sa kanyang biyenan, iyon ay tingin ng isang babae sa kanyang mangingibig. Naalala ko ang lahat, ang mga pagkakataon na sinasabi ng anak kong si Marco. Ma, parang iniiwasan ni Isabel si Papa, ano? At sasagutin ko, baka nahihiya lang, anak. Bigyan mo ng panahon. Isang malaking pagpapanggap. Ang kanilang pag-iwasan sa harap namin ay isang palabas. Isang perpektong dula-dulaan para pagtakpan ang kanilang kabulukan. At ako ang tangang manonood na pumapalakpak pa. Ang sakit ay hindi na doble, triple. Isang kutsilyo na itinarak sa aking puso at isa pang itinarak sa aking likod. At ang may hawak ng mga kutsilyo ay ang dalawang taong aking pinagkatiwalaan. Matapos ang unang litrato, ang mga sumunod na araw ay naging isang tuloy-tuloy na bangungot. Bawat tunog ng aking cellphone ay nagdudulot ng kaba at takot. Bawat mensahe mula kay Mang Tomas ay isang panibagong patalim na sumusugat sa aking puso. Ngunit hindi ko ito pinahinto. Kailangan kong makita ang lahat. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kanilang pagtataksil. Sunod-sunod ang mga litrato. Sila sa sinehan. Sila na namamasyal sa mall, na parang mga teenager na nagliligawan. Sila na kumakain sa mga restaurant na hindi ko man lang naranasang puntahan kasama ang aking asawa. Bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na itinatago nila sa amin. Isang buhay na kanilang binuo sa ibabaw ng aming mga luha. Isang gabi, habang nakaupo ako sa dilim ng aking sala, isang video ang dumating. Ang pinakamasakit sa lahat, nakunan sila sa balkonahe ng isang mamahaling hotel sa Alabang.
Ang ilaw ng syudad sa gabi ang kanilang naging tanawin. Mula sa malayo, gamit ang isang malakas na lente, nakunan sila ni Mang Tomas. Nakayakap si Jose kay Isabel mula sa likod, ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa baywang nito. Nakasandal ang ulo ni Isabel sa kanyang dibdib. Isang perpektong larawan ng pagmamahalan. Isang larawan na dapat ay sa akin. Dapat ay ako ang nasa posisyon na iyon. At pagkatapos, naghalikan sila. Isang halik na hindi pilit. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang relasyon ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang bagay na matagal na, isang bagay na malalim. Pinanood ko ang video ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para saktan ang sarili ko. O siguro para tuluyang patayin ang anumang natitirang pagmamahal o awa sa aking puso para sa kanila. Habang pinapanood ko ang lambingan nila, naalala ko ang mga unang taon namin ni Jose. Naalala ko ang lambing sa kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ako. Ang parehong lambing na nakikita ko ngayon sa video. Ngunit para na sa iba, sa isang babaeng hindi hamak na mas bata, sa babaeng dapat sana ay tinuturing niyang anak. Ang sakit. Ang kirot. Hindi ko na ito halos makayanan. Pinatay ko ang video, ngunit ang imahe nila ay nakatatak na sa aking isipan na parang isang litratong sinunog sa aking kaluluwa. Ilang sandali pa, habang nakatulala ako sa madilim na screen ng aking cellphone, isang panibagong mensahe ang pumasok. Galing pa rin kay Mang Tomas. Maikli lang ang nakasulat. Umupa sila ng kwarto maghapon, Mrs. Elena. Mukhang doon na sila magpapalipas ng gabi. Patuloy ko silang babantayan. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Doon na sila magpapalipas ng gabi, sa isang malambot na kama, sa isang malamig na kwarto. Habang ako, ang kanyang asawa sa loob ng 40 taon, ay nag-iisa rito sa aming bahay, sa aming kama, na unti-unting nagiging isang malamig na libingan. At para dagdagan pa ang insulto, habang binabasa ko ang mensahe ni Mang Tomas, isa pang text ang dumating. Sa pagkakataong ito, mula kay Jose, ang puso ko ay kumabog ng mas mabilis. Ano na naman kayang kasinungalingan ang sasabihin niya? Binuksan ko ito. At ang nabasa ko ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang hibla ng pagmamahal sa aking puso. Ang sabi sa text, Elena, mahal, hindi ako makakauwi ngayong gabi. May bigla ang kliyente galing probinsya na kailangan kong asikasuhin. Importante para sa negosyo. Huwag mo na akong hintayin, magpahinga ka na. I love you. I love you. 3 salita. 3 salita na dati ay nagpapatunaw sa aking puso. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay lason. Isang purong lason na dumaloy sa aking buong pagkatao. Ang galing niyang magsinungaling. Ang galing niyang magpanggap. Habang kayakap niya ang aking manugang sa isang hotel sa Alabang, kaya pa rin niyang i-text ang kanyang asawa at sabihin ang mga salitang iyon. Walang konsensya, walang kaluluwa. Isang perpektong artista sa isang dula-dulaan ng panloloko. Doon, sa sandaling iyon, tumigil ang aking mga luha. Ang nag-uumapaw na pighati ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Galit. Isang dalisay at walang halong galit. Hindi na ako ang asawang nasasaktan. Hindi na ako ang biktimang umiiyak sa isang sulok. Ako na ngayon ang hukom, at ang aking hatol ay nagsisimula pa lang mabuo. Ang pagtataksil ni Jose ay isang bagay. Masakit? Oo. Nakakadurog? Oo. Ngunit ang pagtataksil ni Isabel, iyon ay nasa ibang antas. Si Isabel. Ang babaeng itinuring kong parang sarili kong anak. Mula nang ipakilala siya sa amin ng aming si Marco, niyakap ko siya bilang parte ng aming pamilya. Tinuruan ko siya ng aming mga family recipe, kabilang na ang sikreto sa aking sikat na leche flan. Ibinahagi ko sa kanya ang mga kwento ng aming pamilya. Ibinukas ko sa kanya ang aming tahanan at ang aking puso. At ito ang isinukli niya? Naalala ko ngayon ang lahat ng maliliit na bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Ang mga pailalim niyang tingin kay Jose kapag akala niya ay walang nakakakita.
ang biglaan niyang pagdistansya kay Marco sa mga nakaraang buwan, ang mga biglaan niyang lakad kasama ang mga kaibigan na palaging nagkakataon na may overtime din si Jose. Ang lahat ay isang malaking pagpapanggap. Ang kanilang pag-iwasan sa harap namin ay isang perpektong palabas. Isang perpektong dula-dulaan para pagtakpan ng kanilang kabulukan. At ako? Ako ang tangang manonood na pumapalakpak pa sa kanilang pag-arte. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagtataksil nila hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aking anak, si Marco. Ang aking mabait, mapagmahal at tapat na anak. Walang kaalam-alam. Nagtatrabaho ng husto bilang isang bumbero, isinasakripisyo ang kanyang buhay para sa iba, habang ang dalawang taong pinakamamahal niya, ang kanyang ama at ang kanyang asawa, ay sabay siyang sinasaksak sa likod. Ang isiping iyon ang nagpatigas sa aking puso na parang bato. Hindi na ito tungkol sa akin lamang, ito ay para na rin kay Marco, para sa dangal ng aking anak na kanilang winasak. Hindi ko hahayaan na magtagumpay sila. Hindi ko hahayaan na sila ang huling tumawa. Kinuha ko ang aking laptop. Isa-isa, maingat kong isinave ang lahat ng ebidensya na ipinadala ni Mang Tomas. Ang mga litrato, ang video. Gumawa ako ng isang folder na may pangalang Hustisya. Ang bawat pag-click ng mouse ay isang hakbang palapit sa aking plano. Ang bawat file na naisave ay isang bala na inihahanda ko para sa kanila. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig sa sakit, kundi matatag na sa determinasyon. Ang Elena na umiiyak sa garahe ay wala na. Ang Elena na umaasa na sana ay isang pagkakamali lang, ang lahat ay naglaho na. Ang naiwan ay isang babaeng binigyan ng 40 taon ng kanyang buhay sa isang kasinungalingan. Isang inang nakita ang paglapastangan sa kanyang anak. At isang reyna na handang sunugin ang buong kaharian para lang maparusahan ang mga traidor na sumira sa kanyang pamumuno. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nakabalot na ito ngayon sa isang yelo ng galit. At alam ko, sa gabing iyon, habang sila ay nagpapakasaya sa kanilang kasalanan, na ang kanilang paghuhukom ay malapit na. At ako mismo ang maghahatid nito sa kanilang pintuan. Ang kanilang matamis na panaginip ay malapit nang maging isang napakasamang bangungot. Kung akala ko ay nakita ko na ang pinakamasahol na bahagi ng kanilang pagtataksil, nagkamali ako. Mayroon pa palang mas malalim, mas madilim, at mas karumal-dumal na lihim na itinatago ang dalawang ahas na aking pinatuloy sa aking pamamahay. Ang akala kong simpleng pagnanasa ng laman ay isa palang malaking konspirasyon na ang layunin ay hindi lang wasakin ang aking puso, kundi pati na rin ang buong buhay na aking itinayo. Ilang araw matapos ang insidente sa hotel, habang pinipilit kong maging normal sa harap ni Jose, isang tawag ang natanggap ko mula kay Mang Tomas. Gabi na noon at si Jose ay mahimbing nang natutulog sa aming tabi. Ang kanyang paghinga ay payapa na parang isang inosenteng anghel. Isang anghel na may sungay at buntot. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at sinagot ang tawag sa sala. Mrs. Elena, bulong ni Mang Tomas sa kabilang linya. May nakuha akong bago, isang audio. Nai-record ko ang usapan nila sa parking lot ng hotel bago sila umalis. Ginamitan ko ng espesyal na gamit, isang long-range microphone. Hindi nila alam. Ipadadala ko sa inyo ngayon. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ano na naman kaya ito? Ilang sandali lang, isang audio file ang pumasok sa aking cellphone. Kinuha ko ang aking earphones, isinaksak ito at huminga ng malalim bago pinindot ang play. Ang unang narinig ko ay ang ingay ng mga sasakyan sa paligid, pagkatapos ay ang boses ni Isabel. Ngunit ang boses na ito ay iba. Hindi ito ang malambing at mahinhing boses na ginagamit niya sa harap namin. Ito ay malamig, matigas, at puno ng kasakiman. Dad, sabi niya, at ang salitang dad ay parang isang maruming biro. Bilisan mo na yung pekeng kontrata. Gusto ko nang makuha ang buong bakery chain na yan. Excited na akong maging bagong may-ari. Napatigil ako sa paghinga. Pekeng kontrata? Bakery chain? Ano ang kanyang pinagsasabi? Pagkatapos ay sumagot si Jose at ang boses niya ay puno ng pagyayabang.
Huwag kang mag-alala, mahal. Malapit na. Ang kailangan ko lang ay ang pirma ni Elena. At alam mo naman yon, sobra ang tiwala niya sa akin. Isang sabi ko lang na para sa expansion ng negosyo, pipirma yun ng hindi nagbabasa. Nagpatuloy si Isabel at ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang respeto ko para sa kanya. Good. Pagkatapos nating makuha ang lahat, gusto kong mawala na ang matandang yan sa bahay. Tayo na ang titira doon, tayo na ang magiging pamilya. Ang matandang yan, ako. Ako ang tinutukoy niya, isang sagabal, isang bagay na kailangang alisin. Para akong sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib habang nakikinig. Ang kanilang plano ay malinaw. Hindi lang sila nagtataksil sa akin at kay Marco. Plano nilang nakawin ang negosyong pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Ang bawat tinapay na aking minasa, bawat puyat sa pagbabantay ng oven, bawat sakripisyo para mapalago ito. Lahat ng iyon ay gusto nilang kunin sa pamamagitan ng isang pekeng kontrata. At pagkatapos, itatapon nila ako na parang basahan. Dito nagbago ang lahat. Ang sakit na dulot ng pagtataksil sa pag-ibig ay napakaliit kumpara sa sakit na ito. Ito ay isang pagtataksil sa aking buong pagkatao. Sa aking pagiging ina, sa aking pagiging negosyante, sa aking pagiging tao. Ang lungkot ko ay biglang naglaho. Ang natira ay isang nag-aalab na apoy. Isang apoy ng galit at determinasyon. Hindi na ako isang asawang niloko. Ako ay isang leonang handang protektahan ang kanyang teritoryo at ang kanyang anak. Hindi nila makukuha ang aking negosyo. Hindi nila wawasakin ang buhay ng aking anak. At hinding-hindi nila ako maitatapon na parang basura. Sila ang basura. At bilang basura, dapat silang itapon sa paraang pinakamasakit at pinakanakakahiya. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang plano sa aking isipan. Isang plano na hindi lang magbibigay sa akin ng hustisya, kundi magbibigay din sa kanila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa pagpapanggap. Sa umaga, ako ang mapagmahal na asawang si Elena, naghahanda ng almusal para kay Jose. Ngumingiti ako, nakikipagkwentuhan ako, ngunit sa likod ng aking mga mata, isang malamig na makina ang umaandar. Kinakalkula ang bawat hakbang, pinaplano ang bawat detalye ng aking paghihiganti. At sa gabi, kapag ang halimaw na natutulog sa aking tabi ay mahimbing na, ang tunay na Elena ang lumalabas. Isang babaeng may misyon. Isang gabi, alam kong ito na ang tamang panahon. Ang sandali para ihanda ang unang yugto ng aking patibong. Hinintay kong marinig ang malalim at ritmikong paghilik ni Jose. Isang tunog na dati ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayon ay senyales na para ako'y kumilos. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng silid. Ang aking destinasyon, ang garahe, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating ko roon, ang amoy ng pabango ay halos wala na, ngunit ang alaala nito ay nananatiling sariwa. Binuksan ko ang glove compartment ng SUV. Nandoon pa rin ito, naghihintay. Ang tubo ng lubricant, ang simbolo ng kanilang kataksilan. Kinuha ko ito, at sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang aking mga kamay. Matatag na. Dinala ko ito sa kusina na parang isang sundalong may hawak na armas. Sa aming kitchen drawer, sa ilalim ng mga lumang gamit at resibo, nakatago ang aking sandata. Isang tubo ng industrial-grade superglue. Hindi ito ordinaryong pandikit. Ito ang uri na ginagamit sa pagdikit ng bakal, kahoy, at salamin. Kapag dumikit, halos imposible nang tanggalin. Kinuha ko ito, malamig sa aking palad. Maingat kong binuksan ang takip ng tubo ng lubricant. Itinapon ko ang natitirang laman nito sa lababo at hinugasan ito ng mainit na tubig. Pinatuyo kong mabuti. Pagkatapos, sinimulan ko ang proseso. Dahan-dahan, maingat, na parang isang chemist na gumagawa ng isang mahalagang formula, sinimulan kong punuin ang walang lamang tubo ng malinaw at malagkit na superglue. Puno, hanggang sa labi. Pinunasan ko ang anumang sobrang pandikit sa gilid. Inalog ko ito ng bahagya. Kung titingnan, walang pinagkaiba sa orihinal. Ang kulay, ang lapot, perpekto. Isang perpektong patibong.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ito ay hindi isang laro. Ito ang unang hakbang para sa hustisya. Ang hustisyang aking sarili ang gagawa. Sila ay naghahanda ng pekeng kontrata para sa akin. Ako naman ay naghanda ng isang bagay na mas totoo, mas personal, at mas malagkit. Maingat kong ibinalik ang tubo sa glove compartment ng sasakyan. Inayos ko ang lahat para walang bakas, para walang anumang magiging kahina-hinala. Pagkatapos, kinuha ko ang susi ng sasakyan ni Jose na palagi niyang iniiwan sa isang maliit na lalagyan sa may pintuan. Dinala ko ito pabalik sa aming silid at maingat na inilagay sa kanyang nightstand, sa tabi mismo ng kanyang cellphone. Eksakto sa lugar kung saan niya ito iniiwan. Pagbalik ko sa kama, ang aking puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa isang malamig at matinding determinasyon. Sisirain nila ang buhay ko? Uunahin ko sila. Ang pandikit na iyon ay hindi lang basta pandikit. Ito ang selyo ng kanilang kapalaran. At sa mga darating na araw, sisiguraduhin kong mararanasan nila ang resulta ng pagiging magkadikit sa paraang pinakanakakahiya at pinakamasakit. Ang unang patibong ay nakalatag na. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay maghintay. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi ng anumang plano. Ito ang yugto kung saan ang iyong determinasyon ay sinusubok, kung saan ang bawat segundo ay parang isang oras at bawat oras ay parang isang araw. Sa mga araw matapos kong ihanda ang aking unang patibong, nabuhay ako sa ganitong estado. Kailangan kong magpanggap na ang lahat ay normal. Kailangan kong ngumiti kay Jose tuwing umaga, maghanda ng kanyang kape, at makinig sa kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang araw, habang ang puso ko ay sumisigaw sa galit at pagkasuklam. Bawat ngiti ko ay isang maskara. Bawat mabait kong salita ay isang linya sa isang script na aking kinabisado. Ako ay naging isang artista sa sarili kong tahanan, gumanap sa papel ng isang mapagmahal na asawa, habang sa likod ng entablado, ako ang direktor ng kanilang paparating na trahedya. At para magtagumpay ang aking plano, kailangan ko ng perpektong pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi ko hihintayin, kundi ako mismo ang lilikha. Isang umaga ng Miyerkules, habang kami ay nag-aalmusal, inilahad ko ang pain. Ang kapaligiran ay kalmado. Ang sinag ng araw ay pumapasok sa bintana ng aming kusina. Si Jose ay abala sa pagbabasa ng dyaryo, habang ako naman ay tahimik na humihigop ng aking kape. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ako sa pinakakalmado at pinakapormal kong boses. Jose, sabi ko, na nakuha agad ang kanyang atensyon. May magandang balita. Tumawag ang manager ng isang malaking hotel sa Baguio. Gusto nilang kumuha sa atin bilang kanilang eksklusibong supplier ng lahat ng tinapay at pastries para sa kanilang mga restaurant at coffee shop. Napakalaking kontrata nito, Jose. Ito na siguro ang pinakamalaking deal na makukuha natin. Nakita ko ang pag-angat ng kanyang tingin mula sa dyaryo. At sa isang saglit, isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi ito kislap ng saya para sa aming negosyo, kahit na sinubukan niyang magpanggap. Ito ay kislap ng pagkakataon. Isang kislap na pamilyar sa akin mula sa mga buwaya sa telebisyon. Alam na alam ko, ito na yon. Talaga? Wow! Magandang balita yan, mahal, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng pekeng kasabikan. Congratulations sa atin. Kailan mo sila kailangang kausapin? Kailangan kong umakyat doon bukas, sagot ko, nagpapanggap na nag-iisip at medyo problemado. Gusto nilang personal kong makausap ang buong management team at pirmahan na agad ang mga papeles. Ayaw nilang patagalin. Bukas na agad? Tanong niya, at ang pag-asa sa kanyang boses ay halos hindi na niya maitago. Gaano ka katagal doon? Hindi ako sigurado, sagot ko, na tila nag-aalala. Ang meeting ay sa hapon pa, mahabang biyahe ang papuntang Baguio. Malamang baka hindi na ako makakauwi ng parehong araw. Mahirap at delikado mag-drive sa gabi pababa ng Cannon Road. Doon na lang siguro ako matutulog sa hotel nila at kinabukasan na ng umaga babalik para sigurado. Ang ngiti sa kanyang mukha ay halos sumilay na. Ngunit mabilis niya itong pinigilan at pinalitan ng isang hitsura ng pag-aalala.
Siyempre, mahal, huwag mong pilitin. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Sige, walang problema. Ako na ang bahala rito sa bahay. Huwag mo kaming alalahanin. I-focus mo ang sarili mo sa kontratang yan. Tumayo pa siya, lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghawak ay parang balat ng ahas, malamig at puno ng kamandag. Nandidiri ako, ngunit tiniis ko. Pinilit kong ngumiti. Salamat sa pag-intindi, Jose, sabi ko, para sa plano. Kinabukasan, naghanda ako ng isang maliit na maleta. Nilagyan ko ito ng ilang damit, isang toiletry kit, at ilang dokumento para magmukhang totoo. Nagpaalam ako kay Jose na may kasama pang halik sa pisngi. Ang kanyang pisngi ay malamig, o baka ang aking mga labi na ang nawalan ng init. Ito ang huling halik na matatanggap niya mula sa akin. Habang papalabas ako ng pinto, narinig ko pa siyang sumigaw, "Enjoy your trip, mahal. Good luck sa contract." Ang kabalintunaan sa kanyang mga salita ay halos magpatawa sa akin ng malakas. May mag-e-enjoy nga, pero hindi ako. Ngunit hindi ako pumunta sa terminal ng bus. Sa halip, pagkaliko sa kanto, naglakad ako pabalik at dumiretso sa bahay ng aking kumare na si Aling Reyes na nasa tapat lang ng aming bahay. Kagabi pa lang ay kinausap ko na siya. Hindi ko sinabi ang lahat ng detalye. Masyadong masakit at nakakahiya. Ngunit sinabi kong mayroon akong matinding problema kay Jose at kailangan ko ng kanyang tulong. Isang sulyap lang sa aking mga mata ay sapat na para sa kanya. Bilang isang matalik na kaibigan at babaeng maraming pinagdaanan, hindi na siya nagtanong pa. "Ano man ang kailangan mo, Mare, ang bahay ko ay bukas para sa'yo." Iyon lang ang kanyang sinabi. Pinapasok niya ako at dinala sa isang silid sa ikalawang palapag. Ang bintana ng silid na ito ay may perpektong tanawin. Tanaw na tanaw ko ang aming bahay, ang aming gate, ang aming pinto, ang bintana ng aming silid. Ito ang aking magiging tore, ang aking observation post. Dito ako maghihintay, isang tahimik na gagamba na nag-aabang sa kanyang sapot. Nagtimpla si Aling Reyes ng mainit na kape para sa akin. "Huwag kang mag-alala, Elena. Walang makakaalam na nandito ka," sabi niya bago ako iwanan para bigyan ng espasyo. At nagsimula ang paghihintay. Ang mga oras ay tila gumagapang. Ang bawat pagdaan ng sasakyan sa aming kalye ay nagpapakaba sa akin. Ang bawat tunog ay nagpapatala sa aking pandinig. Tangan ko ang aking cellphone. Handa na ang lahat. Kagabi, habang si Jose ay naliligo, maingat kong itinago ang luma, ngunit gumaganang voice recorder ni Marco sa ilalim ng aming kama, malapit sa headboard, sa gilid, kung saan palaging nakaupo si Jose. Ang recorder na iyon ay may kakayahang kumonekta sa isang app sa aking cellphone. Maririnig ko ang lahat, ang bawat salita, ang bawat tunog. Bandang 10:00 ng umaga, isang puting taxi ang huminto sa tapat ng aming bahay. Nakasuot ng isang simpleng bestidang bulaklakin na tila ba isa siyang inosenteng dalaga na bibisita lamang. Ngunit ang malalaki niyang salaming pang-araw ay hindi na itago ang kanyang tunay na intensyon. Nagpalingalinga siya na parang isang magnanakaw na tinitiyak na walang nakakakita. Kasabay nito, bumukas ang aming pinto. Lumabas si Jose, nakasuot lang ng pambahay na shorts at t-shirt. Tumingin din siya sa kaliwat kanan bago mabilis na sinenyasan si Isabel na pumasok. Pagkapasok niya, mabilis na isinara ni Jose ang pinto. Ang eksena ay tumagal lang ng ilang segundo, ngunit para sa akin, ito ay isang buong pelikula ng kataksilan na ipinalabas sa aking harapan. Ang sakit ay bumalik, matalas at totoo. Ngunit kasabay nito, ang aking determinasyon ay lalong tumibay. Oras na. Inilabas ko ang aking cellphone at ang aking earphones. Huminga ako ng malalim. "Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas," bulong ko. Binuksan ko ang app na konektado sa recorder. At sa isang iglap, ang katahimikan sa silid ni Aling Reyes ay napalitan ng mga tunog mula sa aking sariling tahanan, mula sa aking sariling silid. Narinig ko ang kanilang mga yabag paakyat sa hagdanan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aming kwarto. Ang kwartong pinagsaluhan namin ni Jose sa loob ng 40 taon.
ang kwartong pinagpahingahan ng aming mga pangarap. Ngayon, isa na itong pugad ng kanilang kabulukan. Sa wakas, narinig ko ang boses ni Isabel, malambing ngunit may bahid ng pananabik. Wala na tayong kailangang hotel, Dad. Mas komportable dito. Sumagot si Jose at ang boses niya ay puno ng pagyayabang. Siyempre, sinabi ko naman sa'yo, ako ang hari dito, lalo na't wala ang reyna. Nagtawanan sila, isang tawanan na parang mga pako na ibinabaon sa aking mga tainga. Ang reyna. Ako. Kumusta naman ang biyahe ng matandang yan? Tanong ni Isabel. Ang matandang yan, iyon ulit. Ang pangalan niya para sa akin. Maayos naman, sagot ni Jose, tuwang-tuwa sa bago niyang kontrata. Hindi niya alam, ang kontratang yun ang magiging daan para pirmahan niya ang totoong kontrata, ang paglipat ng lahat ng ari-arian sa atin. Nagtawanan na naman sila. Mas malakas ngayon. Hindi ko na kaya. Ngunit kailangan kong tiisin. Kailangan kong marinig ang lahat. Narinig ko ang tunog ng pagbubukas ng bote, ang kalansing ng mga baso. Nag-iinuman sila sa aming kwarto sa umaga. Habang ang anak ko ay nasa trabaho at ako ay nagpapanggap na nasa Baguio, ang kapal ng kanilang mga mukha. Pagkatapos ng ilang minuto ng kwentuhan at tawanan, narinig ko ang mga tunog na kinatatakutan ko. Ang mga tunog na nagpapatunay sa lahat. Ang paghuni ng zipper, ang pagkaluskos ng damit, at pagkatapos ang pag-ugong ng aming lumang kama, ang parehong ugong na naririnig ko sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang tunog na iyon ay isang torture, isang musika mula sa impyerno. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinigilan ko ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ngayon, Elena. Hindi ngayon. Huwag kang iiyak. Maging matatag ka. Ilang minuto pa. Ilang minuto na lang. At matatapos na ang kanilang pagdiriwang. At magsisimula na ang aking palabas. Ang paghihintay ay tapos na. Ang pain ay kinagat na. At ang bitag ay malapit nang bumagsak. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabong halo ng mga tunog na dumadaloy sa aking earphones. Mga tunog ng kanilang pagnanasa na sinubukan kong isantabi, na pinapalitan ng imahe ng aking panaderya, ng aking mga apo sa hinaharap, ng anumang bagay na makakatulong sa akin na malampasan ang sandaling iyon. Ang bawat kalampag ng aming kama ay isang sampal sa aking pagkababae. Ngunit tiniis ko dahil alam kong malapit na ang katapusan ng kanilang pagdiriwang. Ang aking patibong ay matiyagang naghihintay at pagkatapos, dumating ang sandaling hinihintay ko. Isang matinis at nakakabinging sigaw mula kay Isabel ang biglang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa purong takot at pagkalito. Ano to? Jose, anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Magkadikit tayo. Ang kanyang boses ay puno ng gulat na nagiging sindak. Sinundan ito ng isang malutong na pagmumura mula kay Jose, isang tunog ng frustrasyon at sakit. Aray! Teka, huwag kang gumalaw ng bigla. Anong nangyayari? Narinig ko ang kanilang pagpupumiglas, ang kanilang mga unggol ng sakit na humahalo sa kanilang pagtataka. Ang pandikit, ang aking lihim na sangkap. Gumagana na ito. Sa wakas. Sa gitna ng aking sakit, isang maliit at madilim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Doon, habang sila ay nagkakagulo sa itaas, alam kong oras na para sa ikalawang yugto ng aking plano. Kinuha ko ang isa pang cellphone, isang lumang modelo na inihanda ko para lamang sa layuning ito. Isang pindot lang, isang simpleng pindot sa isang speed dial number. Isang signal na ipinadala sa isang maliit na receiver na ikinabit ko kagabi sa ilalim ng aming kalan. At sa isang iglap, ang maliit na mekanismo na iyon ay umandar. Isang debateryang igniter ang nagliyab at sinindihan nito ang isang kawali na puno ng mantika na maingat kong inilagay sa ibabaw ng kalan. Sa loob ng ilang segundo, ang mantika ay umapoy at ang makapal na itim na usok ay nagsimulang kumalat sa aming kusina. Maingat kong iniwang bahagyang bukas ang bintana sa kusina kagabi, sapat lang para ang usok ay mabilis na makalabas at makita mula sa labas. Isang perpektong ilusyon ng isang totoong sunog.
Diyos ko, Elena, nasusunog ang bahay niyo. Sigaw ni Aling Reyes na pumasok sa silid dala ang isang baso ng tubig, ngunit nabitawan ito nang makita ang itim na usok na nagmumula sa aking bahay. Ang kanyang sigaw ay naging hudyat. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maglabasan. Sunog! Sunog sa bahay nila Aling Elena! Narinig kong sigaw ng isa. Nagpanakbuhan sila. Ang iba ay may dalang timba ng tubig. Ang iba ay abala sa pagkuha ng video sa kanilang mga cellphone. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang sumigaw. Tumawag na ako ng bumbero. Musika sa aking pandinig. Ngunit kasabay ng kasiyahang iyon, isang pamilyar na tunog ang nagsimulang umaling-awngaw sa di kalayuan. Ang sirena ng truck ng bumbero, papalapit at papalapit. At habang ito ay lumalakas, isang malamig na kirot ang biglang bumalot sa aking puso. Si Marco, ang anak ko. Siya ang fire chief ng aming lugar. Ilang minuto lang, dumating ang malaking pulang truck. Huminto ito sa tapat mismo ng aming bahay. At gaya ng inaasahan, ang unang bumaba na may suot na uniforme at isang determinadong ekspresyon ay ang aking anak. Si Marco. Naramdaman kong nadurog ang aking puso. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa kailangan mong makita. Sirain ang pinto. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan at sa isang malakas na kalabog, ang pinto na pinasukan ni Jose ng maraming taon ay nawasak. Pumasok sila, dala ang kanilang mga gamit. Narinig ko sa earphones ang kaguluhan sa loob, ang sigawan, ang pag-akyat nila sa hagdanan, ang pagsira nila sa pinto ng aming kwarto. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Alam ko kung ano ang kanilang nakita. Alam ko kung anong imahe ang sumalubong sa aking anak. Ang kanyang sariling ama, ang kanyang sariling asawa, hubad, at sa isang posisyong hindi mailalarawan, magkadikit, na parang isang karimarimarim na estatwa ng kasalanan. Ilang sandali pa, lumabas ang isa sa mga bumbero, namumutla at hindi makapaniwala. Chief, sabi niya kay Marco, walang sunog. Mantika lang sa kalan. Kontrolado na. Ngunit alam kong hindi ang sunog ang problema. Ang problema ay ang nasa loob ng kwarto at nagsimula na ang palabas. Maingat silang inilabas ng mga bumbero. Nakabalot sa isang puting kumot, ngunit hindi maitago ang kanilang kalagayan. Inilagay sila sa magkahiwalay na stretcher, ngunit ang kanilang mga katawan ay nananatiling magkadikit sa isang bahagi, isang nakakadiring tanawin. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, ang kanilang mga cellphone ay nakatutok, kumukuha ng video. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Si Mang Jose at ang manugang niya. Diyos ko, anong nangyari? Nakahubad sila. Ang kahihiyan. Iyon ang aking layunin. At iyon ang kanilang natamo. Isang kahihiyang pampubliko. Isang iskandalong hindi na mabubura. Habang isinasakay sila sa ambulansya, ang mga flash ng kamera at ang mga tawanan ng mga tao ay humahalo sa tunog ng sirena. Ang kahihiyan ay kumpleto. At ako? Tahimik akong nanonood mula sa bintana, isang estranghero sa sarili kong trahedya, ang direktor ng kanilang pagbagsak. Ang ospital ay isang lugar ng paggaling, ngunit para kina Jose at Isabel, ito ang naging huling entablado ng kanilang kahihiyan. Pagkatapos ng ilang oras ng masusing medikal na proseso, kung saan ginamit ng mga doktor ang isang espesyal na kemikal para unti-unting tunawin ang pandikit, sa wakas ay napaghiwalay sila. Ang kanilang mga balat ay namumula at may mga sugat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit, pagod at higit sa lahat, pagkabigo. Nang malaman kong sila ay nasa magkahiwalay ng silid, alam kong oras na para sa aking pagpasok. Ito na ang finale. Nagpanggap akong kararating lang mula sa aking biyahe sa Baguio na may mukha ng isang asawang nag-aalala at naguguluhan. Anong nangyari? Tanong ko sa nurse at ang aking boses ay puno ng peking sindak. Nasunog daw ang bahay namin? Nasaan ang asawa ko? Puno ng awa ang tingin sa akin ng nurse habang ipinapaliwanag niya ang aksidente. Binigyan niya ako ng 2 tubo ng ointment. Ito po ang ipapahid sa kanilang mga sugat, ma'am, para sa hapdi. Kinuha ko ang mga tubo ng gamot,
nagpasalamat at naglakad patungo sa isang banyo. Sa loob, inilabas ko mula sa aking bag ang 2 magkatulad na tubo na inihanda ko. Ngunit ang laman nito ay hindi gamot. Ito ay purong mustasa. Isang uri ng mustasa na napakatapang, na kilala sa pagdudulot ng matinding init at hapdi sa balat. Mabilis kong pinalitan ang mga takip at inilagay ang mga pekeng tubo sa aking kamay. Ang mga tunay na gamot ay itinapon ko sa basurahan. Una kong pinuntahan ang silid ni Isabel. Nakahiga siya, nakatalukbong ng kumot at umiiyak. Ako ay pumasok na may mukha ng isang nag-aalalang biyenan. Isabel, Hija, ayos ka lang ba? Ano ang nangyari sa'yo? Umiling lang siya, hindi makatingin sa akin. Inilapag ko ang isang tubo ng gamot sa kanyang bedside table. Ito raw ang ipahid mo. Makakatulong daw yan, sabi ko sa pinakamalambing kong boses. Pagkatapos ay lumabas ako. Sumunod ang silid ni Jose. Ganoon din ang aking ginawa. Jose, anong nangyari? Tanong ko, na parang wala akong alam. Nagmura siya, sinisisi ang lahat, pero hindi makatingin sa aking mga mata. Iniwan ko rin ang pekeng gamot sa kanyang mesa at tahimik na lumabas. Nag-abang ako sa hallway. At hindi nagtagal, isang nakakabinging sigaw ang narinig ko mula sa silid ni Isabel. Ah, ang hapdi! Nasusunog ang balat ko! Halos kasunod nito, isang malakas na sigaw din ang narinig ko mula sa silid ni Jose. Ano to? Anong klaseng gamot to? Tulong! Nagkagulo ang mga nurse. Nagtakbuhan sila papasok sa mga silid. Habang sila ay abala, isang pamilyar na anino ang lumapit sa akin. Si Marco, ang aking anak. Ang kanyang mukha ay blangko. Walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi kayang itago. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang malaking brown envelope na ipinakuha ko sa kanya mula sa aming bahay. Salamat anak, sabi ko, at kinuha ito. Walang imik, pumasok ako sa silid ni Jose, kung saan dinala na rin si Isabel para pareho silang gamutin. Nakita ko silang dalawa, habang pinupunasan ng mga nurse ang kanilang mga balat na lalong namumula. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghihirap. Sa harap nilang dalawa at sa harap ng mga usyosong nurse, binuksan ko ang envelope. Inilabas ko ang mga litrato. Ang mga litrato nila sa restaurant, sa mall, sa hotel, inilapag ko ito isa-isa sa kama. Ito ba ang kliyente mula probinsya, Jose? Tanong ko. Pagkatapos, inilabas ko ang isang maliit na speaker at pinatugtog ang audio recording. Ang kanilang plano. Ang pagtawag nila sa akin na matandang hukluban. Narinig ito ng lahat sa silid. At sa huli, inilabas ko ang 2 kopya ng divorce papers. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mga litrato. Tapos na tayo, Jose. Pirmahan mo to, sabi ko, at ang aking boses ay malamig na parang yelo. Lumuha si Isabel at tumingin kay Marco na nakatayo sa may pinto. Marco, mahal, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Pagmamakaawa niya. Ngunit si Marco ay hindi kumibo. Tiningnan lang niya ito na may tingin ng pagkasuklam at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Elena, pakiusap. Nagsimulang magmakaawa si Jose. Ngunit tinalikuran ko na rin sila. Lumabas ako ng silid at iniwan sila sa kanilang kahihiyan. Sa labas ng kwarto, nakita ko si Marco na nakasandal sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nilapitan ko siya. Hindi ako nagsalita. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Ang aming pamilya ay nawasak. Ang aming tiwala ay dinurog. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na nanatiling totoo. Ang pagmamahalan ng isang ina at ng kanyang anak. Nawalan kami ng pamilya, ngunit mayroon pa kami sa isa't isa. At sa sandaling iyon, alam kong iyon na lang ang mahalaga. Lumipas ang ilang linggo. At ang mga linggong iyon ay unti-unting naging mga buwan. Ang iskandalo, gaya ng inaasahan, ay kumalat sa aming buong bayan na parang isang wildfire. Ang video na kinunan ng aming mga kapitbahay. Ang video kung saan inilalabas sina Jose at Isabel mula sa aming bahay na magkadikit at nakabalot sa kumot ay naging viral. Napanood ito sa Facebook, sa YouTube, ipinasa pa sa Messenger.
Ang kanilang kahihiyan ay hindi na lang sa aming kalye, kundi sa buong Pilipinas na. Naging isang national joke sila. Isang kwentong katatawanan sa mga barberya at isang kwentong babala sa mga umpukan ng mga may asawa. Ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga mukha, ay naging simbolo ng kataksilan at kasakiman. Dahil sa matibay na ebidensya, ang mga litrato, ang video, at lalo na ang audio recording ng kanilang plano na nakawin ang aking negosyo, ang diborsyo ay mabilis na naaprubahan. Walang habas na pinirmahan ni Jose ang mga papeles, kapalit ng aking pananahimik at hindi pagsasampa ng kasong estafa. Si Isabel naman, matapos ang kahihiyan, ay mabilis na nilayasan ni Marco. Isang araw, umuwi na lang ang anak ko na dala ang lahat ng kanyang gamit. Ang kanilang pagsasama ay natapos hindi sa isang malaking away, kundi sa isang malamig at mapait na katahimikan. Sila? Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanila. Narinig ko mula sa mga tsismis na umalis sila ng bayan, magkasama. Siguro ay sinubukan nilang buuin ang kanilang pangarap na maging pamilya. Ngunit ang isang relasyon na nagsimula sa panloloko at itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay walang patutunguhan kundi sa pagguho. Hindi ko na sila inisip pa. Para sa akin, sila ay mga multo na lamang ng nakaraan. Mga aninong nagdulot ng sakit, ngunit wala nang kapangyarihan sa aking kasalukuyan. Ang aming bakery, ang negosyong gusto nilang agawin, ay lalo pang lumakas. Ang mga tao, matapos malaman ang buong kwento, ay dumagsa para suportahan ako. Hindi lang para bumili ng tinapay, kundi para magbigay ng kanilang simpatya at paghanga. Ang tapang niyo po, Aling Elena, sabi sa akin ng isang matandang customer, habang hawak ang aking kamay. Inspirasyon po kayo sa aming mga babae. Ang mga salitang iyon, ang suporta na iyon, ang naging gamot sa aking mga sugat. Ang panaderya ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng aking katatagan. Ang bawat tinapay na aking niluluto ay isang patunay na kahit gaano kalakas ang bagyo, kung matibay ang iyong pundasyon, mananatili kang nakatayo. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aming tahanan. Si Marco ay bumalik para tumira sa akin. Ang bahay na dating puno ng tensyon at kasinungalingan ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Sa simula, ang aming mga araw ay mabigat. Bihira kaming mag-usap tungkol sa nangyari. Masyado pang masakit, masyado pang sariwa ang mga sugat. Ngunit sa aming pananahimik, mayroong pag-unawa. Isang pag-unawa na tanging isang ina at isang anak na sabay nasaktan ang makakaintindi. Unti-unti, nakita ko ang pagbabago kay Marco. Ang dating masayahin at palatawang anak ko ay naging mas seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng lalim, isang lalim na dulot ng sakit at pagkadismaya. Ngunit sa kabila nito, nakita ko rin ang kanyang pagiging mas matatag. Nag-resign siya sa pagiging bumbero. Isang desisyon na ikinagulat ko, ngunit naintindihan ko. Masyadong maraming alaala ang trabahong iyon na konektado sa araw ng iskandalo. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa aming bakery. "Ma, tutulungan kita dito," sabi niya isang araw. "Ako na ang bahala sa mga papeles, sa mga delivery, sa mga kliyente. Mag-focus ka na lang sa paggawa ng pinakamasarap na tinapay sa buong Pilipinas." At iyon ang aming naging bagong simula. Naging magkasangga kami. Siya ang utak ng negosyo at ako naman ang puso. Ang aming mga umaga ay nagsisimula sa amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Ang aming mga gabi ay nagtatapos sa pagbibilang ng kita at pagpaplano para sa kinabukasan. Ang aming mga hapunan ay simple lang. Minsan adobo, minsan sinigang. Ngunit ang bawat pagkain ay puno ng kwentuhan at tunay na tawanan. Isang bagay na matagal nang nawala sa aming tahanan. Isang gabi, habang kami ay kumakain, bigla siyang nagsalita. "Ma," sabi niya, "naaalala mo ba yung leche flan na itinuro mo kay Isabel?" Napatigil ako sa pagsubo. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ng kanyang dating asawa. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Nagpatuloy siya. "Pwede mo bang ituro sa akin kung paano gawin yon? Yung tamang-tama lang. Yung sikreto ng pamilya natin.
Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay at masayang ngiti. "Siyempre, anak," sagot ko. At sa sandaling iyon, alam kong ayos na kami. Ang sugat ay naghihilom na. Ako? Nahanap ko muli ang aking sarili. Ang Elena na naging asawa at inalang sa loob ng 40 taon ay natutong maging si Elena ulit. Sumali ako sa isang gardening club. Nag-aral akong magpinta. Binisita ko ang mga lugar na dati ay pangarap ko lang puntahan. Natuto akong mag-isa, ngunit hindi malungkot. Natuto akong yakapin ang katahimikan. Ang paghihiganti ba ay sulit? Oo. Ngunit hindi sa paraang inaakala ng marami. Ang pinakamalaking paghihiganti ko ay hindi ang pandikit o ang mustasa. Ang pinakamalaking paghihiganti ko ay ang aking kaligayahan. Ang makita silang mawala sa aking buhay at mapagtanto na mas buo ako, mas masaya at mas payapa nang wala sila. Ang paghihiganti ko ay ang bawat halakhak namin ni Marco. Ang bawat bagong branch ng bakery na aming binubuksan. Ang bawat umaga, nagigising akong nagpapasalamat sa Diyos para sa isang bagong simula. Ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili. Pinili kong alisin ang mga taong sumisira sa akin. At pinili kong yakapin ang mga taong nagpapatatag sa akin. Ang aking pamilya ngayon ay mas maliit. Kami na lang ni Marco. Ngunit ito ay mas totoo, mas matibay, at mas puno ng pagmamahal. Ang aking kwento ay nagtatapos dito. Isang kwento ng kataksilan, ng sakit, at ng isang matamis na paghihiganti. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pagbangon. Isang patunay na kahit gaano kakadilim ang gabi, ang araw ay palaging sisikat muli. At sa pagsikat nito, nag-aabang ang isang bagong simula.